bahagi po ng Davao City. Makakasama natin si Director Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense Region 11. Sir, live po kayo sa Director. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. O, Director, ano ho ang pinakahuling balita na nakala po ninyo or na-inform kayo ng inyong mga tauhan dyan po sa lugar kung saan tumama ang magnitude 6.4 na lindol? Una sa lahat, ang buong region ay nakarandam ng 6.4 na lindol na ang sentro ay nasa bayan ng Manay, Davao Oriental, no? So ang region, Davao region kasi 5 probinsya ito at isang highly urbanized city yung Davao City, tapos 48 municipalities and component cities. So ganun po yung lawak ng Davao region. So lahat po ng probinsya mayroong reported intensity. Ibig sabihin na feel nila yung lindol. Ngunit ang pinakamalakas na intensity, ang magnitude kasi is 6.4, no? Pero ang intensity, yun yung ibig sabihin ng intensity, yun yung na-feel ng tao, yung naramdaman ng tao, no? Ang pinakamalaking intensity is intensity 5 sa bayan ng Manay, no? Sa iba, merong intensity 2, mas mahina, may intensity 1, may intensity 3, merong intensity 4. Ngunit, importante na maintindihan natin, ang buong region ay nakaramdam ng lindol na yan. Ako nga, nandito ako sa Davao City ngayon, sa opisina, kanina nang naglindol, mga intensity 2 nga yung naramdaman namin, no? Now, ang yung impact naman, yung nangyari, yung after the lindol. Ang pinaka-significant so far, sa reported sa atin ng mga mayor, pati mga disaster officers nila, yung mga bata, yung mga estudyante, no? Nagpanic, nadala sa ospital, nag-collapse, nag-faint, ang iba na may mga minor bruises, no? Gaya din nung nangyari noong October 10, noong 2025. So, ang advisory naman natin sa mga mayor at ngayon ginagawa naman nila is to conduct immediately yung tinatawag natin evaluation assessment ng mga public buildings, no? Municipal buildings, provincial, city buildings, yung mga paaralan, pati yung mga buildings ng mga agencies natin na nandoon sa mga bayan-bayan nila. So that we will know kung mayroon bang mga red mark na ba na hindi na pwedeng gamitin for the meantime. But so far, wala pang report. Director, wala ho bang nakarating na sa inyo kung may nasaktan? Sana wala naman po, no? Nasawi? Walang nasawi. Nasaktan, meron nga, gaya ng sabi ko, mga estudyante, yan yung mga natumba, no, nag-faint, nag-collapse, at sinagip naman at tinulungan ng ating mga municipal disaster officers. Director, wala ho bang seriously wounded? Wala pang reported na gano'n, no? Ngunit, intindihin din natin na yung mga bundok, yung mga GIDA areas ng Davao Region, medyo may katagalan ang report doon. Kaya ang pakiusap ko sa mga mayor natin, tawagan na nila ang mga barangay captain nila, kasi siyempre yung mga GIDA, lalayo noon, 30-40 kilometers sa hinterland, no? So, para malaman natin kung mayroon bang landslide na nangyari doon o mayroon bang mga bahay na nasira o mga barangay hall na nasira, at yun i-report nila. Hopefully, they can report it this afternoon. Gaya nga ng bayan ng Manay, no? Na sa 17 barangay ng bayan ng Manay, 13 ay nasa bundok. Bundok as in bundok talaga, no? So, ibig sabihin, 25-30 kilometers away from the sentro ng munisipyo. So, tapos siyempre, pagdating mo sa bundok, ang lalayo pa ng mga purok nila, yung mga bahay nila. So, it will take time to get the reports. Opo. Okay. Sa mga nakikinig ko sa mga oras na ito, wala ho bang klase sa kabuuan ng okay. Immediately, yung mga mayor, example, ang Davao City, pinauwi na rin yung mga estudyante nila. Ang mayor ng bayan ng Manay, kausap ko kanina, immediately after the earthquake, nag-declare na siya na no classes na, pinauwi na yung mga
bata. Of course, we want to secure the children. Tsaka wala na rin mangyari, nagpanic na yung mga bata, no? So again, this is a concern ko rin, isip regional director nga, yung bawat eskwelahan nga sana ay pakiusap natin sa DepEd, dapat meron silang incident management team, IMT, yung tinatawag na on-scene response mechanism. Meron naman silang tao na na-train rin, pero hindi talaga siya yung the way that OCD wanted it to be, yung ICS structure talaga na kompleto. But according to the secretary, when he was here yung October, pumapayag naman siya, gagawa daw siya ng order para magiging nationwide. Kaya kinakailangan, sino magtulong sa mga bata, di ba? Opo. Kung even the teachers does not know how to respond. Kulang ang kakalaman nila, ang capacity nila. Isa, 2 tao lang nakakaalam with thousands of students. No, hindi kaya ganun. So dapat baguhin natin yung strategy natin. Palakasin natin ang incident command system o ICS na tinatawag, bawat campus, bawat paaralan. Okay. Bukas ho, meron ho bang declaration na wala pa rin pong klase habang inaalam yung istruktura na naapektuhan or possible talagang naapektuhan itong 6.4 na lindol, sir? So far, malalaman natin yan tonight kung anong assessment ng mga mayor natin kasi binibigay natin sa kanila yung karapatan na yan at saka yung authority, no, in consultation with our district supervisor. So we will know it by tomorrow and we can also announce that to the public kung anong mga probinsya ang nag-declare ng no classes. Direktor, hanggang ngayon ba wala na pong nararamdamang mga pagyanig na nai-report sa inyo or continuous pa rin? Merong na-report ang pag-asa, ang PBOX na mga tawag dito, Aftershocks. yung aftershock, ngunit ang felt, kasi iba yung machine detected, no? Opo. Machine detected, pero hindi na feel ng tao. Isa lang ang na-feel ng tao, mahinang-mahina. Okay. Ito po ay wala naman kasi baka may kumalat na naman na fake or anuman, no? Hindi naman po naglabas ng tsunami alert, Direktor. No tsunami threat to the Philippines. Very clear po yan. At syempre sa mga nakikinig naman ho sa atin, ano po yung inyong payo sa ating mga kababayan? Kasi baka yung iba ho dyan, hindi ho muna, definitely no, baka kung sila yung mga nasa building, hindi na ho muna bumalik sa mga bahay nila, may mga kumalat na baka mamaya, may lindol na naman. Ano po yung payo po ninyo sa ating mga kababayan dyan sa buong rehiyon? Una sa lahat, bawat bayan, may mga mayor tayo. So makinig tayo sa advisory ng mga mayor natin. Siyempre, ipaabot nila yan sa mga barangay kapitan, mga purok leaders, no? Sa mga Facebook account ng ating mga LGU at barangay, province, and even ang OCD Facebook account. Ma-access naman sa Facebook yan. At sa radyo, siyempre, importante, radyo, TV, at sa mga text blast ng ating mga opisina. At of course, siyempre, ganun pa rin, pag lindol talaga, wala pa rin tayong ibang paraan kung hindi yung tinatawag natin na duck, cover, and hold. No? Pag dating sa hold, pag tingin mong safe na, pwede ka nang tumakbo ka na sa safe place, yung lugar na hindi ka mabagbagsakan ng kahit anuman. And lastly, of course, ituloy natin ang pagdasal. Siyempre, kahit anong gawin natin, we need really to pray. No? We pray very hard when we were hit in 2024, nung shear line of Trap NPA, malaking damage sa Davao yun. At I think God has responded to our prayers at hindi naman masyadong binaha ang Davao region in 2025. Direktor, maraming salamat po sa inyo at kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Thank you, Direktor. Anytime. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Anytime po. Maraming salamat mga kasama. Inyong napaking